Mga tensyon sa pagitan ng Tsina at Pilipinas hinggil sa West Philippine Sea ay lumala sa mga nagdaang buwan, na may ilang mahahalagang kaganapa. Mauuwi ba sa digmaan? Ang South China Sea, na kilala bilang West Philippine Sea sa Pilipinas, ay isang mahalagang rehiyong pandagat na may estratehikong kahalagahan dahil sa mga mayamang likas na yaman nito, kabilang ang mga reserba ng langis at gas, at ang papel nito bilang isang pangunahing ruta ng pandaigdigang kalakala. Ang alitan sa lugar na ito ay kinasasangkutan ng maraming bansa, ngunit ang pangunahing pagtatalo ay sa pagitan ng Tsina at Pilipinas. Ang patuloy na tunggalian na ito ay may mga makasaysayang ugat at malalim na implikasyon sa geopolitika, na nakaapekto sa katatagan ng rehiyon at mga pandaigdigang ugnaya. Noong unang bahagi ng Enero 2025, nakatagpo ang mga mangingistang Pilipino ng isang pinaghihinalaang drone ng submarino ng Tsina malapit sa baybayin ng San Pascual sa gitnang Pilipina. Ang aparatong ito, na may sukat na 2 metro at may mga markang Sino, ay pinaniniwala ang isang sistema ng nabigasyon at komunikasyon sa ilalim ng dagat. Ang pagkakadiskubreng ito ay nagdulot ng mga seryosong alalahanin sa seguridad sa Pilipinas tungkol sa posibleng pagmamanman o pagmamapa ng Tsina sa loob ng mga katubigan ng Pilipina. Inakala ng mga mangingisda na ang bagay ay basura lamang, ngunit nagulat ng matuklasan ang sopistikadong kagamitan. Mabilis na tumugon ang mga awtoridad ng Pilipinas, sinigurado ang aparato para sa karagdagang investigasyon. Ang insidente ay nagdulot ng galit sa publiko, na marami sa mga Pilipino ay nagpahayag ng pagkadismaya sa isa pang paglabag sa soberanya ng kanilang bansa. Iminungkahi ng mga eksperto na ang drone ay maaring bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Tsina upang palakasin ang mga kakayahan nito sa ilalim ng dagat at mangalap ng impormasyon sa mga aktibidad sa dagat sa rehiyo. Ang teoryang ito ay naayon sa mga kilalang pamumuhunan ng Tsina sa mga advanced na teknolohiya sa ilalim ng dagat at ang estratehikong interes nito sa South China Sea. Kinondena ng gobyerno ng Pilipinas ang presensya ng drone, na tinawag itong isang paglabag sa kanilang teritorial na integridad. Naghain sila ng formal na diplomatic protest sa Tsina, na humihingi ng paliwanag at ang paghinto ng mga ganitong aktibidad. Pinalakas din ng militar ng Pilipinas ang kanilang mga patrol sa lugar upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente sa hinaharap. Samantala, nanatiling tahimik ang Tsina sa issue, na tumatangging kumpirmahin o itanggi ang pinagmulan ng drone. Ang kawalang tugon na ito ay lalo pang nagpasidhi ng mga hinala at pinataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noong Nobyembre 2024, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang mahahalagang batas, ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lands Act. Ang mga batas na ito ay naglalayong pagtibayin ang jurisdiksyon at mga karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryo nitong pandagat, kabilang ang ilang bahagi ng South China Sea. Ang Philippine Maritime Zones Act ay nagtatakda ng mga zonang pandagat ng bansa alinsunod sa batas pandaigdig, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS. Itinatakda nito ang mga baseline, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ), at continental shelf ng Pilipinas. Layunin ng batas na ito na palakasin ang mga legal na pag-angkin ng bansa sa mga katubigan nito at magbigay ng malinaw na balangkas para sa pamamahala ng mga yaman nito. Ang Philippine Archipelagic Sea Lands Act, sa kabilang banda, ay nagtatatag ng mga sea land kung saan maaring dumaan ang mga banyagang barko na may ilang kondisyon. Mahalagang batas ito para sa regulasyon ng nabigasyon sa arkipelago, na sinisigurong naayon ito sa seguridad at interes sa kapaligiran ng bansa. Mariing tinutulan ng Tsina ang mga hakbang na ito, inaakusahan ang Pilipinas ng paglabag sa kanilang soberanya. Inaangkin ng Beijing ang halos buong South China Sea sa ilalim ng 9-dash line map, isang pag-angkin na malawakang tinutulan at idineklarang walang bisa ng Arbitral Tribunal ruling noong 2016 na. Sa kabila nito, patuloy na iginiit ng Tsina ang dominasyon nito sa rehiyon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla at mga pasilidad militar. Ang internasyonal na komunidad, partikular ang Estados Unidos at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya, ay nagpahayag ng suporta para sa mga hakbang na ito ng Pilipinas.
Nakikita nila ang mga batas na ito bilang isang kinakailangang hakbang sa pagpapatibay ng batas, pandaigdig sa rehiyon, at paglaban sa agresibong pag-angkin ng Tsina sa dagat. Isinasaalang-alang ng Pilipinas ang pagsasampa ng bagong kaso ng arbitrasyon laban sa Tsina para sa mga umano'y paglabag sa batas pandaigdig sa South China Sea. Ang gobyerno ay nangangalap ng ebidensya ng mga paglabag ng Tsina sa UNCLOS, tulad ng panghaharas sa mga mangingisdang Pilipino, pagharang sa mga misyon ng supply sa mga outpost ng Pilipinas, at ang patuloy na presensya ng mga barkong Tsino sa mga katubigan ng Pilipina. Ang inisyatibang ito ay sumusunod sa makasaysayang ruling ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng Tsina sa rehiyo. Pinabora ng tribunal ang Pilipinas, sinasabing ang 9-dash line ng Tsina ay walang legal na batayan at na ang mga aktibidad nito sa South China Sea ay lumalabag sa mga soberanong karapatan ng Pilipina. Gayunpaman, tumanggi ang Tsina na kilalanin ang ruling at patuloy nitong isinagawa ang mga mapangahas na aksyon sa rehiyo. Determinado ang gobyerno ng Pilipinas, sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr., na panagutin ang Tsina sa mga aksyon nito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng isa pang legal na labana. Nakikita ang hakbang na ito bilang isang paraan upang palakasin ang 2016 na ruling at humingi ng karagdagang suporta mula sa internasyonal na komunidad para sa mga pag-angkin ng Pilipina. Ang pagsampa ng bagong kaso ng arbitrasyon ay nagdadala ng ilang mga hamon, kabilang ang pangangailangan para sa matibay na ebidensya at ang pakikipagtulungan ng ibang mga bansa. Aktibong naghahanap ang Pilipinas ng suporta mula sa mga kaalyado nito at sa internasyonal na komunidad upang palakasin ang kaso nito. Ang mga bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, at Australia ay nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa mga pagsisikap ng Pilipinas na igiit ang batas pandaigdig. Kung magtatagumpay ang isang bagong kaso ng arbitrasyon, ay maaring magkaroon ng malalaking implikasyon para sa alitan sa South China Sea. Maaari nitong pilitin ang Tsina na sumunod sa mga internasyonal na pamantayan at potensyal na humantong sa isang mas balanseng diskarte sa paglutas ng tunggalya. Pinapalakas ng Pilipinas ang kooperasyong militar nito sa Estados Unidos bilang tugon sa lumalaking banta mula sa Tsina. Noong Disyembre 2024, ang pag-deploy ng isang mid-range missile system ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa mga pinagsamang ehersisyo ay umani ng kritisismo mula sa Tsina na nagbabala na ang mga ganitong aksyon ay maaring magdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon at humantong sa isang arms race. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagbigay daan sa pagtaas ng presensya ng mga tropang Amerikano at kagamitan militar sa bans. Nilalayon ng kasunduan na ito na palakasin ang mga kakayahan ng depensa ng Pilipinas at tiyakin ang mabilis na tugon sa anumang banta sa seguridad sa rehiyo. Ang mga kamakailang pinagsamang ehersisyo ay nakatuon sa pagpapabuti ng interoperability sa pagitan ng dalawang militar, partikular sa seguridad sa dagat at pagtugon sa sakuna. Ang mga pagsasanay na ito ay nakikita bilang isang deterrent laban sa potensyal na agresyon mula sa Tsina at isang pagpapakita ng matibay na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Paulit-ulit na kinundena ng Tsina ang kooperasyong pangmilitar ng Estados Unidos at Pilipinas. Inaakusahan ang dalawang bansa ng paglalagay sa peligro ng katatagan ng rehiyo. Tinitingnan ng Beijing ang pagtaas ng presensya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon bilang isang direktang hamon sa impluensya nito at nagbabala laban sa karagdagang mga provokasyon. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong militar sa tulong ng Estados Unidos. Ang planong pagbili ng mid-range missile systems ay bahagi ng pagsisikap na ito, na naglalayong pahusayin ang postura ng depensa ng bansa at protektahan ang teritorial na integridad nito. Nagkaroon ng ilang sagupaan sa pagitan ng mga barko ng Tsina at Pilipinas sa mga nagdaang taon, kung saan ang pinaka-notable na insidente ay naganap malapit sa Second Thomas Shoal noong Agosto 2024. Ang mga banggaang ito ay naging sanhi ng pagtaas ng tensyon, na parehong panig ay nag-akusa sa isa't isa para sa mga insidente. Inakusahan ng Pilipinas ang Tsina ng paggamit ng mga agresibong taktika, tulad ng paggamit ng mga water cannon at mapanganib na manyobra upang takutin ang mga barko ng Pilipina. Ang mga aksyon na ito ay kinundena ng internasyonal na komunidad, na may mga panawagan para sa Tsina na igalang ang mga karapatan ng ibang mga bansa sa South China Sea. Gayunpaman, ipinagtanggol ng Tsina ang mga aksyon nito
na nagsasabing ang kanilang mga barko ay nagbabantay lamang ng kanilang soberanya at tumutugon sa mga provokasyon mula sa Pilipinas. Tinanggihan ng Pilipinas ang naratibong ito na nagsasabing iginiit lamang nila ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas pandaigdig. Ang mga legal at diplomatikong opsyon na magagamit sa Pilipinas ay kinabibilangan ng paghahain ng mga diplomatic protest, paghingi ng suporta mula sa mga internasyonal na kaalyado, at pagsasampa ng legal na aksyon sa pamamagitan ng mga pandaigdigang court. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong panagutin ang Sina sa mga aksyon nito at maiwasan ang karagdagang paglala ng tunggalya. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Sina at Pilipinas sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng komplikasyon ng mga alitang pandagat sa rehiyo. Habang patuloy na iginiit ng parehong bansa ang kanilang mga pag-angkin, nananatiling mataas ang potensyal para sa tunggalya. Ang mga pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang legal at militar nitong kakayahan, kasama ang pag-asa sa suporta ng internasyonal, ay mahalaga sa pagpapanatili ng soberanya nito at pagtiyak ng katatagan ng rehiyo. Ang mga hinaharap na pananaw para sa alitan sa South China Sea ay nakasalalay sa resolusyong diplomatiko at pagsunod sa batas pandaigdig. Ang pakikilahok ng internasyonal na komunidad at ang pagpapatupad ng mga legal na desisyon ay mahalaga sa pagpapanatili ng mga karapatan ng mas maliliit na bansa laban sa mas makapangyarihang mga kalaba. Habang patuloy na nagbabago ang sitwasyon, binabantayan ng mundo ng malapitan, umaasa sa isang mapayapa at makatarungang resolusyon sa matagal ng tunggaliang ito.